Siyempre po, masasaktan po ang mga pro-Bongo. Hindi po ba nauna nang nasaktan ang mga Duterte, ang pamilyang Duterte, na hinanap siya kung nasan siya? Ayun, huwag natin Una nang kalimutan. nagsalita ang Ayun, Sebastian o Baste Duterte. Sa may sub sa Angeles. I'm diba? just Kasi trying to, may- ibalik ko lang din ho sa inyo. And it's no longer about PRRD. I believe maiintindihan ni PRRD kapag sinabing it is no longer about PRRD. Dapat ang pinanghahawakan mo, ang tinatayuan ninyo ngayon, ay ang mga nagawa na ninyo at hindi lang puro paggamit o name drop ng isang PRRD. Yes, and What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Miss Pam at Sir Marlon mga kababayan. Butatang-buta tayo itong si Senator Bongo. Paano ba kasi mga kababayan, totoo naman ang kanilang winiwika no? Nila Sir Marlon at Miss Pam na kahit inendorso PRRD itong si Senator Bongo sa 2025 senatorial election hindi naman maipagkakaila na ngayong nauupo siya no, under sa bangag na administrasyon wala siyang ginagawa o hindi niya kinakalaban ang kabangagan ng administrasyon na tila'y nawala ang pangil na nahimik na dapat siya nga ang kakampi o maging focal person ng mga Duterte sa panahon ni Bangag. Ngunit walang nangyari. Nanoto Bongo na ba talaga ang mga Duterte supporter sapagkat kita nila na wala mang ginawa no noong si VP Sara tinitira ng mga Kongreso at Senado na kahit alam niya mga nangyayaring pulburon, smuggling, wala itong kibo kahit na siya'y naupo ngayon bilang senador. Hay nako, na ngayon mga kababayan, tila ginagamit na naman ang pangalan ng Duterte sa pamamagitan ng pagbibigay puri lagi kay PRRD. Para sa bayan ka ba talaga, Senator Bongo? O parang katulad ka lang din ni Senator Amy na walang stand pagdating sa mga malalaking issue sa loob ng gobyerno? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw at kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, kung akong tatanungin mas paprioridad ko no, ang pagboto dito kay Congressman Marcoleta, Attorney Vic, Senator Bato, Mayor Baste, at itong si Bundok no? Isama mo pa itong sina Atty. Trixie Angeles, Atty. Glenn Chong, kung humabol man sila mga kababayan, talaga nga naman napakalaking pwersa nito upang labanan ang korupsyon na nangyayari sa Malacanang. Pero kung pag-uusapan naman nga itong si Senator Bongo, agree ako dito sa winika nila Sir Marlon at Miss Pam, no? Na parang mala Amy Marcos ito. Kamukha ngayon na maingay siya dahil ini-endorso o kinakapitan ang Duterte. Pero ngayong naupo siya under sa bangag na administrasyon, hindi naman kayang ipagtanggol ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Na nakakayamang sabihin mga kababayan, si Congressman Marcoleta pa ang nagpresinta na wala namang kinalaman sa pamilya ni Tatay Digong. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. yun, marami naman. We are not trying to divide the DDS. Sino man nagsabi? Wala. Hindi. Just be parang be matured Matured, constructive citizens. Be matured citizens. Alam nyo, guys, this is not about the Dutertes. This is not about the Marcos. This is not about BG, Atty. Vic, Marcoleta, or who else, or Mayor Baste. This isn't about Luzon, Visayas, Mindanao. This is about the country. This isn't about the DDS vloggers, or the Ensaymada vloggers, or the yellow, or the red, or the blue, or the green. It's not. It's the whole country. Kaya nga pag sinasabi kaming DDS kami, minsan meron pa kaming, alam mo yung ako may hesitation pa ako na hindi ako DDS eh. I adore the style of the Dutertes. I adore their management style. But I will not go gaga over them. But I like their style. But I am more concerned of the whole, which is the condition of our country. Mayroon, Ochon, this is about national concern. Lalo na ngayon mga kababayan na talagang marami ang gagamit sa pangalan ng mga Duterte no para lang makuha ang boto ng nakararami. Kaya nasa sa atin din yan, kailangan din natin maging matalino. Hindi lang sa pagboto kundi para din sa ating sarili. Napakaisipan natin kung ang taong iboboto natin talagang pang good governance at hindi inuuna ang pansariling interes. Our nation. And it's as simple as may that. mga nag-ano pa rin talaga din i-divide. Hindi yun. Wala nagdi-divide. Kayo po ang nagdi-divide.
lawakan ho natin yung ano. Lawakan yung Lawakan natin pag-iisip yung ninyo. pag-iisip. Alam nyo kung ganyan kayo, isa kayo sa mga isa kayo sa dapat ikatakot natin na mali ang sasabihin at magiging desisyon sa darating na 2025 dahil sarado po ang inyong mga isip. Tinlim, di ko alam kung saan naka-stand ang third floor. Nakaupo po kami ngayon. Nakaupo po kami ngayon. Kayo po, saan po kayo nakastand ngayon? Tinlim. Nakaupo po. Hihiga ba tayo minsan, Marlon? Nakagano yung ano? Ang tinitindigan po namin ngayon ay ang ating bansa dahil kayo na ang nagsasabi, kayo na ang may alam din na critical ang magiging kondisyon ng ating saligang batas sa 2025. Kaya sa mga nagtutulog-tulugan ng mga kababayan kong Bisaya, ang tawag na, pukaw na mo! Ano yun? Magising na kayo, gising na kayo. Ganun lang. Ganun lang. Sabi ni Tilim, DDS po. Yes, we're also for the Dutertes for their style of management ng bansa. Sabi So, nga let's ni, not divide. Sabi ni Mayor Baste, kung sino kalaban lang ako, dito kayo. Oo, di Dito ba? kayo, di ba? Regardless kung ano ang partido mo, kung ino-oppose mo yung masamang nangyayari ngayon, iisang team tayo. Nandun din naman Sinabi kami. niyo Nandun na. din naman kami. And hinihimay nga ho namin yung bawat issue. Sa abot ng makakaya namin, paano ho namin ipaliwanag sa inyo. Ngayon kung may spin kami na dahil lang may konting batiko, wag naman po. Lawakan natin. Sabi dito ni Alan Vinas, sa tingin ninyo, iboboto ng mga supporters ni Sen Bongo si Atty. Vic. Si Atty. Vic Rodriguez ay hindi po takot na matalo. Siya po ay naninindigan lang para sa tama, para sa bansa. There's ni Bongo, edi karapatan nyo yan. Okay, tingin ko naman mag-uusap sila. Boto ninyo yan. At tingin ko naman, pag in-endorso na ng isang PRRD, may meron lang talaga nagdi-divide eh. And it's not us. I think it's with people na sarado ang utak. Issue yung atin. Ibig sabihin, kami ni Pam, lalo ako, dahil close kami ni Pam. Pero, hindi na lang niya ako sasawayin, hindi niya na lang ako papagalitan, hindi niya na lang ako ganon din naman ako, di ba? Hindi ko lang papayuhan si Pam pag nakita akong di ba? Ganon din, may nakikita ang hindi lang pwede mag-suggest si Pam, hindi na lang ako pwede mag-suggest kay Pam. Ganun lang yon. Hoy, bugtaw dun kamo. Ano yun? Bugtaw. Ambot. Bugtaw dun kamo. Ano saan bugtaw, bay? Bislaw ako. Anong bugtaw? Gising na rin ba yun? So, sabi dito, ni Truly Winter, so tama kami, kaya kami straight vote. Straight vote naman yung gusto natin i-promote, kaya lang pinangunahan ninyo na we were dividing just because we were critical of Bongo. Hindi po. Nagmatan na kami, kaya vote straight. Anong nagmata? Nagising na? Tama ba? Nagising na? Nagmata? Lumabas na ng mga Bisaya. Uy, eto pala alam natin, bago tayo mag-edit. Kayo ang nakakasira sa manok ninyo. Kayo po ang sumisira sa sarili niyo. Sabi ni 4096 is wall. Teka, sino yan? Ma'am, sir, kung kasiraan po ni Atty. Vic tong ginagawa namin, so be it. Alam ko rin naman, inihimay lang mo namin yung issue. Nagsasuggest lang rin naman kami. Ito, pinakawal, nagsasuggest. Kung hindi yung kasiraan yun. Kung sa tingin yung kasiraan, yung sabi ko nga matured Paging matured. Anyway, balik ako alam natin na Visayas, Mindanao, sobrang lakas ng mga Duterte. Sa mga kababayan natin Bisaya, sa mga kababayan natin Bicolano, yung Bicol State University nyo, Bulacanyo, yung Bulacan State University, parang Batangas State University, binawasan ng budget Ibig sabihin, hindi kayo mahal ng gobyerno to. Please, tulungan po natin ang lahat ng endorso ni PRRD na ipakita natin ang Visayan vote, ipakita natin ang Mindanaoan vote, at ipakita natin ang Maysug vote. Yun po, lalo ang Cavite, ang daming kandidato ng administrasyon dyan, 3, Revilla, Tolentino, Lacson, meron pa ba? And alam ko sa mga Cavite, Caviteño rin naman ako, hindi na lahat dyan, purong Caviteño. Yung mga iba dyan, dayo na, ang dami ng mga Bisaya dyan, kaya hindi nila masosolid dyan. Tama ba, mga bisdak? Ayun. Bugtaw means, gising, yun nga, bugtaw. Sabi ni Alan Vinas, syempre po masasaktan po ang mga pro-Bongo. Hindi po ba nauna nang nasaktan ang mga Duterte, ang pamilyang Duterte, na hinanap siya kung nasan siya? Ayun, huwag natin Una lang kalimutan. nagsalita ang Sebastian o Baste Duterte. Sa Maysug sa Angeles. I'm just trying to, ibalik ko lang din ho sa inyo. Move na tayo, move on.
Yun. Oh, go! Truly winter. Yan ang sinasabi ko, ipaglaban ninyo. Huwag ninyong paypayan kung ano yung issue niya. Yep. And huwag nyo talaga masamain. Huwag nyo masamain. Constructive. Kunin nyo ang constructive. Oh, vote Bongo! Vote Bongo for 2025. No more Okay. Marcos lineup. Make him number 1. Wag po natin gawing number 1 si Erwin Tulfo. Gawin niyo pong number 1 si Bongo. Tingnan po natin ang mga susunod na survey. Gising na. Cebuano, mata na. Ilonggo, bugtaw na. Ay, Anong pala guessing? yun. Gising. Mata in Bisaya Gising, means guessing. Guessing eh, hula. Gising. Ah, baka spelling niya din. Sorry. Hindi Gising. G-U-E-S-S-I-N-G yung Asan? sinabi niya, guessing. Parang gising ang baso ko. Ayun o, Mindanao and Visaya, solid Duterte, Pame Marlon, sabi ni Benji. Alan Vinas, kayo po ang bahala. Ang alam ko hindi makakatulong kay Atty. Vic ang ganyang diskusyon. You know what Atty. Vic said? Do not make me your factor just to... Same yung pagbawas sa SUCs. Ogo! Yung Pogo. Diba? Na magde-deadline na ngayong December and alam natin na babaguhin lang yung pangalan. So, dagdagan pa ho ang messaging. Okay yung magpasalamat lagi. Pasalamatan mo lagi si PRRD. Pero dagdagan pa ho natin ang messaging. Dagdagan natin ang tunay na issue ng bayan. At ang tunay na issue ng bayan, ulitin ko, yung liquidation by certification, yung flood control project, yung pagkalat uli ng droga. At kasi alam ko, kaisa si Senator Bongo sa war against drugs. At talagang saludo tayo ron, di ba? Ngayon, buhayin uli yun. Buhayin uli yun, yung PhilHealth. Ayan, no? Yung dagdagan pa ho natin ng messaging at wag tayong makontento na, salamat po kay PRRD. Wag po, dagdagan pa ho natin. Ano lang yan? Payak na suggestion. Unsolicited advice. And it's no longer about PRRD. I believe maiintindihan ni PRRD kapag sinabing it is no longer about PRRD. It is about you this time around because naging senador ka na hindi na presidente. Senador ka pa nang hindi na presidente ang isang PRRD. Dapat ang pinanghahawakan mo, ang tinatayuan ninyo ngayon ay ang mga nagawa na ninyo at hindi lang puro paggamit o name drop ng isang PRRD. Yes, and pwede niyang ipaliwanag yung, di ba? Total, talagang legacy naman nila ni PRRD yung Malasakit Center. Paliwanag niya, ito ang Malasakit Center, ito lamang ang pondo niyan. Pero ito may nakikita, nararamdaman ng tao long term. Ipaliwanag niya, ibunggo niya ngayon yung idea naman ng ayuda program na isang beses ka lang mabibigyan, mababahagian. Tapos, pagka naubos na yun, naitaya na sa tong-its, ay naibili na ng emperador, ubos na. Samantalang yung Malasakit Center niya, yung mga ganong klaseng messaging.